Parang mahirap isipin kung paano babangon ang 44 na probinsyang sinalanta ni Super Typhoon Yolanda. Tila ginunaw niya ang mga kabuhayan, infrastruktura at maraming buhay. Sa paunang numero ng NDRRMC, tinatayang higit na sa 10 bilyong piso ang halaga ng kabuuang pinsalang idinulot ng kalamidad. Government's initial efforts were hampered by the massive scale of destruction brought about by what is now being regarded as the strongest cyclone in recorded history. Sentro ng agrikultura at negosyo sa buong Region 8 ang Tacloban sa Leyte at ilang mga probinsya na dinaanan din ng bagyo. 9 bilyong piso na ang halaga ng pinsala ni Yolanda sa agrikultura at halos 5 bilyong pisong halaga ang malulugi mula rito. Mahigit sa 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa livestock, palaisdaan at irigasyon na paniguradong magdudulot ng matinding dagok sa mga taong umaasa sa pangingisda at pagsasaka bilang kabuhayan. May mga palayan po kasi na na-wash out. So yung pong mga bawat region na katabi niya, dadalhin po yung equipments, dadalhan ng manpower, at dadalhan po ng mga kadagdagan pong mga seeds na pamalit-tanim doon sa kanilang taniman na palay. Naapektuhan din ang mga serbisyo dahil sa pagkawasak ng halos lahat ng kalsada at mga gusali sa sentro ng Region 8. 1.2 billion pesos ang halaga ng mga nasirang infrastruktura dahil kay Yolanda. And that's why we're having difficulty in restoring government services in Region 8 because regional center yung mismong tinamaan. Immediately after the event, ang ginawa namin is to clear and make all of our national roads passable. So the next step that we're now doing is we're bringing in workers, no, na maglilinis na. Pinatumba rin ni Yolanda ang mahigit sa kalahating milyong kabahayan sa mga probinsyang dinaanan nito. Giniba rin ng bagyo ang marami sa mga paaralan. 70% ng mga eskwelahan sa Tacloban ang nawasak. Admittedly, our school designs have always been designed for a 150-kilometer wind force. Lagpas 250 to no? So talagang walang matitira na eskwelahan. Ganun din ang mga design ng mga public facilities, no? Wala talagang ititira. We're putting in the necessary infrastructure that are, as I said, structurally resilient to natural disasters. Sa pinakahuling inspeksyon ng National Grid Corporation of the Philippines, mahigit sa 500 transmission towers at mga poste ng kuryente ang nasira o natumba, habang 7 substations naman ang hindi pa rin magamit hanggang ngayon. Nangako naman ng Department of Energy na susubukan nilang ibalik ang supply ng kuryente sa bispiras ng Pasko sa halos 300 barangay na hanggang ngayon ay nakararanas ng brownout. Naghanda na raw ang DOE ng halos 200 generator sets na ipapadala sa mga lugar na walang kuryente. Positibo naman ang gobyerno na may ibabalik sa ayos ang mga nasira ng Bagyong Yolanda sa lalong madaling panahon. Normalcy in the sense that lives have been restored, houses are normal, minimum 1 year. We have apparently resources are available. The intention here is to mobilize the private sector as quickly as possible so that we are able to restore normalcy as quickly as possible. Sa kabila ng matinding pagdadalamhati ng mga Pilipino dahil sa kalamidad, oportunidad din daw ito na matuto upang di na maulit pa ang ganitong trahedya sa ating bansa. Bibilang pa ng mahabang panahon bago muling makabawi ang mga kapatid nating nasalanta. Pero ang mahalaga, unti-unti na nilang nakakapitan ang pag-asa upang harapin ang hamong ibinigay sa kanila para muling makapagsimula. Magandang gabi, ako po si Cheryl Posim at yan ang kwento sa likod ng mga numero.